May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. At totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw. Paki-clarify lang po ito. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan ang susunod na kabanata. So may ganun pong ugong. Naaalisin ako? Hindi, sa buong gabinete. Yusek Claire, good afternoon po. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na marami nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that the lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authority. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Yusek, last na lang po. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye.
Follow-up question mula kay Maricel Lalili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino, lihiya, na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila or nakuha yung kustodiya at the time. Before po lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Zaldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Okay, so ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin nating igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic kaya minabuti nating igalang yung kanilang nais, no? Pero given na yung sinabing nakita si Zaldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement sa Pangulo and then it took days before it was corrected kasi kumalat 'di ba sa mainstream media the arrest and it took days before the government corrected given that proactive naman kayo sa pag-check ng misinformation minsan sadya o hindi, no? Bakit it took days before we correct yung arrest na word kaya nagkaroon tuloy ng confusion? Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. No, the government kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya technically hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, yung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguruduhan na talagang maiuuwi natin from Czech Republic si Ko bago ngayon sabi ng DOJ mismo baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Tama. Walang pagbabago doon. Hanggang ngayon, yun ang nais din natin. So, anong premature doon? Walang premature doon. Siyempre, if the President makes an announcement na gano'n, there will be expectations na, finally, nahuli na, and then, pwede na siyang iuwi. Nandun na yung hopes or even expectations from the public na iuwi. But since now, meron ng possibility nga na wala na pala siya sa Czech Republic. So, there comes yung mga, ay, bakit gano'n? Gano'n po yung mga notion eh. Opo. Pero sabi nga natin, sa bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kesa sa iba nyo pa malaman. Kapag ka nalaman namin at hindi namin inanunsyo, sasabihin nyo naman sa amin, ba't hindi inanunsyo? So mas magandang i-anunsyo namin, pero hindi namin sinabi agad na mahuhuli. Kaya nga ang sabi dito, nakikipag-coordinate ang Pilipinas sa Czech Republic.
Okay, salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Akala ko hindi ka naman follow. Ana Badjo muna po. Morning, ma'am. Ma'am, balikan ko lang yung ano na po yung nai-report kay Presidente regarding sa status ni Zaldico. And anong reaction niya, ma'am, dun sa balita na possible na wala na si Zaldi sa Czech Republic? Kung nakarating na sa kanya yon. On my part, personal, hindi ko pa po alam kung nagkausap sila. Pero nadinig naman po natin ang mga nai-anunsyo ni Secretary Vida. At kung ano po yung latest na impormasyong ibinigay niya sa Pangulo, hindi pa rin po napapaabot sa akin. Ma'am, yung DOJ delegation, nagsabi sila na they had obtained a workable intel para maklarify kung paano napunta si Zaldico sa Prague. Ma'am, bakit intel pa rin yung ginagamit nating term? Does it mean na hindi konkreto yung information na hawak ng government bago pa pumunta si DOJ Secretary Vida? Bakit intel pa rin po? Muli, pasensya na po dahil ang mga usaping patungkol po dyan, lahat ng detalye patungkol po kay Zaldico ay kay Secretary Vida niyo po makukuha para hindi po magkaroon ng anumang miscommunication o maaaring mali na maibigay na impormasyon sa inyo. Ma'am, are we hopeful na lang? Kasi parang sabi ni Secretary Vida, babalik siya ng Pilipinas by April 30. Are we hopeful na sana maiuwi na si Zaldico by that time? Sino ba naman ang hindi dapat maging hopeful? Lahat tayo dapat hopeful. So yun na lang natin. Ang gusto natin, maiuwi dito si Zaldico at yun ang nais ng Pangulo. Thank you, ma'am. Follow-up question mula kay Ian Cruz, GMA7. Yusek, magandang tanghali po. Yusek, ano kaya yung naging basis ng Pangulo dun sa announcement niya? For sure, malaki pong development yon, kaya po niya nasabi na nahuli na po. Dahil sa kanyang binigay na report. Dahil napakalaki po na balita kung si Zaldico po ay mapapauwi dito. At nung ibinalita po sa kanya, binigyan siya ng official report na hold po si Zaldico dahil sa lacking of proper documentation. So minabuti niya pong ito na i-announce din sa taong bayan. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung sino po itong opisyal ng gobyerno na nagsabi po nung reliable report sa Pangulo? Hahayaan ko na lamang po si Secretary Vida ang sumagot dito. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Sir, baka pwede po nating i-differentiate din yung kahulugan ng nahuli at na-hold lamang po. Kasi iba po yung ibig sabihin noon. No? Pag nahuli na ibig sabihin, may custody din po ang Pilipinas doon. Kasi mismo ang presidente po ang nag-anunsyo noon. Pero pag sinabing na-hold lamang, baka po sa Czech Republic lamang po yung custody. Wait, when you say nahuli na sa Czech Republic, ibig niyo sabihin merong kustodiya ang Pilipinas? Hindi po ibig sabihin na ganun yun. Kapag nahuli, na-hold, na-stop, nasa kustodiya ng Czech Republic, it doesn't mean na merong kustodiya ang Pilipinas. Tama po. Chona Yu, follow-up question. Yusek, what's the latest information about kay Zaldico? Asan siya? Anong status niya ngayon? Si Secretary Vida po ang magsasabi niya. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon on other matters. Tungkol doon sa nabanggit nyo kanina sa Good News, yung activity ni Pangulo last Friday. May claim si Batangas Congressman Leandro Laviste na hindi raw nabigyan yung 84 barangays mula sa kanyang distrito at gusto niya raw pa-imbestigahan itong bawat bayan makikinabang para sa tulong pinansal sa mga LGUs. Na-verify po ba ng Palasyo yung claim ni Congressman Laviste na 84 barangays daw hindi nabigyan? Sa ating pagkakaalam at sinabi sa atin, may mga barangays daw na hindi kinumpleto ang mga documents. At hindi po maaari mabigyan agad-agad ng ayuda kapag walang dokumento dahil magiging subject ito sa COA report. So, yung mga barangays na hindi nakapagsumite, hindi pinagsumite, pinilit na wag magsumite ng dokumento, wag po sila mawalan ng pag-asa. Dahil ang sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito. Lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda.
So kung meron po kayong kinakailangan mga dokumento makompleto, ikumpleto niyo po lahat yan at wag po kayong magpadala sa politika. Lahat po kayo makakatanggap ng ayuda. Follow up lang, Yusek. Actually, mayroong isang nagsalita na barangay chairman, si Fernan Rocafort. Siya rin yung presidente ng Association of Barangay Captains. At ang claim naman ni Rocafort, meron daw pagpigil sa pananakot umano na ginawa si Congressman Leviste. Huwag nang pumunta yung ilang mga barangay captains. Is that true? Okay, nadinig po natin yan, na news na din po yan sa mainstream. At kung totoo po ito, nakakalungkot po dahil yung mga kababayan natin na dapat na nabibigyan ng ayuda ay napipigil. Kung meron naman ganito mga sitwasyon, hindi po naman kinakailangan laging preskon o resolution. Ang kailangan lamang po ay makipag-usap at magkaayos kung ano ang kulang para po ang taong bayan ang makinabang. Ang sabi ko nga po kanina, ang bida rito ay taong bayan, hindi ang politiko. Maraming salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hi, ma'am. 19 people were killed in a military operation in Toboso, Negros Occidental, and the casualties include a UP student leader, Alisa Alano, a community journalist, RJ Ledesma, and 2 Americans. Do you have a comment from the palace po? Well, according to AFP, legitimate military operation na naganap. At ang sabi din ni General Browner, they were armed. So, kung magpapaimbestiga po sila sa Commission on Human Rights, hindi naman po pipigilan para malaman ang katotohanan dito. Pero si President Marcos po recently met with the Executive Committee of NTF-ELCAC. Meron po ba siyang marching orders regarding dito sa communism in the Philippines? Dapat labanan ang terorismo, dapat labanan ang komunismo. Yung mga maaari nang gugulo sa ating bayan. So, yun lamang po. Basta dapat po legal ang ginagawa. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Senator Lacson recently said that some retired officers are planning to grab power amid the controversies involving the President and Vice President. Meron daw pong nangyayaring recruitment within the AFP. Komento po tungkol dito. Matagal na pong balita yan. Matagal na nilang gustong magsagawa ng destabilization laban sa ating Pangulo. Hindi na po yan bago. Has this chatter reached the President po? Ano po ang direktiba niya sa security cluster, particularly the AFP and law enforcement agencies? Hindi, unang-una po, kung ito po ay mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito'y may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangang utusan. Gawin nyo na pong mag-imbestiga. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Glisel Pardilla, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, after po ma-reveal itong 6.7 billion pesos na suspicious transactions ni VP Duterte at ng kanyang asawa, Attorney Carpio has filed criminal complaints against officials of BSP, AMLAC, and several members of the Justice House Committee for alleged violation of Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law, and Data Privacy Act. Any reaction po, and is Malacanang concerned that filing cases against regulators may create a chilling effect po on institutions performing their functions? Karapatan po ni Numan na magsampa ng kaso. Ang tanong lamang po kung ito'y magpo-prosper. So, hindi na po hawak ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging desisyon ng korte. Ang mga korte po natin, ang mga judges natin, pati justices, ay matatalino. So, alam po nila kung anong dapat na gamiting batas at paano ito madidismiss o magkakaroon ng progress. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw. Paki-clarify lang po ito. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan ang susunod na kabanata. So may ganun pong ugong? Naaalisin ako? Hindi, sa buong gabinete.
Sa ngayon, wala po. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, nung Sabado, kinumpirma po ng NBI na isang serious threats yung ginawa ng Vice Presidente. Hindi daw po ito metaphor nor ay isang hyperbole lamang. Ngayon, nasa estado na sila na paghahanap doon sa mga hired killers. Ano po yung direct na order ng Presidente po sa NBI? Una-una po, totoo pong seryoso ang pagkakaroon ng isang tao, pagkakaroon ng isang public servant, lalo pa na ikaw ay occupying the second highest position in the land. Meron kang sariling assassin, seryoso na pong usapin yun. Lalo pat gagamitin ang assassin ito para maliquidate, mawala ang Pangulo. Hindi lamang siya. Nandiyan na rin po ang pagbabanta ni Mayor Baste Duterte. Seryoso po ito. Muli, ang NBI Director Atty. Matibag, alam niya na po ang mandato niya. Maraming salamat kung mas mabilis na maiimbestigahan ito. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon po. The Commission on Human Rights launched an independent investigation into the Negros incident, and they said the Commission notes the inconsistencies in the identities of those dead because the AFP maintains that the casualties were members of the NPA, but the CPP already issued a statement that they were not members of the party. So if proven that there were inconsistencies in the operation, will the government hold them to account? The Of course. Everybody who is liable should be held accountable. Dapat parusahan yung umaabuso. Hindi hahayaan ng Pangulo Marcos Jr. ang umaabuso, lalo na sa kanyang administrasyon. Pahabol na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Yusek, just a clarification about Saldico. So, ano yung tamang paraan para ilarawan yung estado ngayon ni Zaldico? Is he still under the custody or the authority of the Czech Republic? Kung alam ko po, at kung ako'y may authority na sabihin sa inyo, kanino ko pa po sinabi. So, tangi po si Secretary Vida, since siya din po ay naghahanap ng mga records, ng mga dapat na isagot, asahan na lang po natin na manggagaling lahat ito kay Secretary Vida. So does it mean that we still don't have concrete information as to the whereabouts of Zaldico? Hindi ko po masasabi sa ngayon dahil hindi po ako authority. I don't have the authority to talk about that. Okay, last na lang po, Yusek. What makes this issue different from other issues? Kasi yung ibang issues naman, we can simply coordinate or ask the agency kung ano yung konkretong sagot. But this is different. Bakit pinapabayaan po natin yung DOJ na magsalita on this particular topic wherein yung other issues naman, nagagawa naman po natin kumuha ng direct quote and direct information from the agencies concerned. What makes this different? Kasi yun po ang request ng Czech Republic. So pagka yun ang request about confidentiality, hindi po kami magsasalita patungkol dyan. Follow-up question mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi ma'am, sorry. About Saldico pa rin ma'am. Ma'am, clear ko lang po. So, nung umalis po yung DOJ team papunta ng Czech Republic, alam po ba talaga nila na nandun pa si Zaldi or may information about his whereabouts po? Hindi po ako makakapagsalita. Again, muli, lahat ng detalye patungkol po dito ay kay Secretary Vida po natin malalaman. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek. So tama rin po bang sabihin na ang huling credible na information na hawak ng Malacanang ang Pangulo was last week's information pa po? Kasi ongoing pa yung validation ngayon ni DOJ. Yes, kung ano yung sinabi po ni Secretary Vida nung nakaraang interview sa kanya, hanggang dun lamang po ang maaari natin sabihin. And will Malacanang assure the anong assurance po ng Malacanang sa Filipino public that gagawin ng lahat mapauwi si Zaldico? Lahat naman po ginagawa. Kahit hindi pa po siya na-hold sa Czech Republic, ay ginagawa po ang lahat. At ngayon nga po ay meron tayong request for red notice at hinihintay lamang natin ito. Salamat, Malacanang Press Corps. Sunod na tanong mula sa regional media. Mga katanungan mula sa Zamboanga Peninsula at Bicol Region,
through the Philippine Information Agency. Unang katanungan mula kay Criste Basadre ng DXMG Radyo Bisdak Ipil, Zamboanga, Sibugay. What mechanisms are in place to ensure compliance with DOE mandated price adjustments, and thus the department conduct regular monitoring or enforcement against non-compliant stations? In this context, may we also ask for clarification on reports that some gasoline stations in Region 9 did not implement the recent fuel price rollback? Even before, sinabi na po ni Secretary Sharon Garin na kapag ka po may nagva-violate patungkol sa presyo, ito po ay minomonitor, nagkakaroon tayo ng price surveillance at hiningi natin din ng tulong ng LGU patungkol po dyan, pati ng PNP. At hindi po ba mayroon na rin po siyang nabigyan ng show cause order. At maliban po dyan, kapag ka po hindi tumupad, of course, magbibigyan po sila ng penalty, ng fine, or maaaring magtuloy-tuloy na po na matanggal sila at mabigyan sila ng karapatan na magtuloy-tuloy sa kanilang operation. At regarding po sa Region 9, tinanong po natin si Secretary Sharon Garin kung meron daw po na nagva-violate tungkol sa mga presyo ng produktong petrolyo, ipagbigay alam dahil imo-monitor po ito at maagarang aksyon ang gagawin. Basta ibigay lang po nila ang mga detalye. Sunod na tanong mula kay Richard Falcatan ng ABS-CBN Basilan, Isabela City. Paano po matutulungan ng national government ang BARM upang mas mapabilis ang development lalo na sa mga island provinces? Binigyan po ng pondo, naglaan po ang gobyerno ng pondo sa BARM at meron po silang annual block grant for education, infrastructure, healthcare, and other services. So sa ngayon po, ang BARM block grant ay 93.982 billion pesos at ang BARM Special Development Fund naman po ay 5 billion pesos. Ayan po. Sunod na tanong mula kay Zoraida Eva Mosteril ng DXRG Radyo Rapido, Dipolog City. May we request an update on the status of the investigation involving 3 individuals on social media who were reportedly accused of spreading false information regarding the president's health. Have any charges been formally filed at this stage, and what are the next legal steps being considered by the authorities? Opo, ang binigay po na dokumento ng PCO para sa agarang malalimang pag-iimbestiga sa mga vloggers na nagpakalat ng peke patungkol sa kalusugan ng ating Pangulo. Ito po ay na-forward na po sa NBI at nagkaroon na rin po ng subpina sa 3 vloggers para sa karampatang pag-iimbestiga ng NBI. Ito po ay si Rigondola Ping, Crage or Krage, Underpal, and Iloy Bugris. So, binigyan na po, nagpaabot na po ng subpina ang NBI. Sunod na tanong mula kay Marilyn Alawan ng RMN DXPR Pagadian City at saka Melvin Machado ng RGFM Naga City. Ngayong may banta ng El Nino sa bansa, ano ang mga direktiba ng Malacanang sa mga rehiyon lalo na sa Department of Agriculture at NIA? Ang El Nino naman po ay nararanasan natin, hindi na po ito bago. Kaya handa po ang DA sa mga konkretong measures, no? Concrete measures para ito ay maagapan. Nandiyan na po na inatasan ang National Irrigation Administration na tukuyin pa ang mga lugar na maaapektuhan ng kakulangan ng tubig. Kabilang narito ang mga saklaw ng mga sistemang tulad ng Magat, UPRIIS at iba pang irrigation systems. Nandiyan din po ang detalyadong mapping ng mga rain-fed at sahod ulan na sakahan. At sa panguna po ito ng PhilRice, katuwang ang Bureau of Soils and Water Management. Pati po ang mga DA Regional Field Offices ay natasan ng bantayan palalo ang mga vulnerable areas batay sa historical El Nino data upang mas maging eksakto at localize ang mga intervention. Yan po. Ilan lamang po ito sa ginagawa ng DA. Huling katanungan sa region mula kay Luency Barcena ng Tagkaro News Online DWZR Legazpi City. Ano po ang masasabi ng Malacanang ukol sa public statement
ni Naga City Mayor Leni Robredo na hindi siya tatakbo bilang presidente sa 2028. May napipisil na po ba ang Pangulo na i-endorso bilang kandidato sa pagka-presidente dahil halos 1 taon na lamang po bago ang filing ng COC? Sa ngayon, sa paningin po ng Pangulo, napakaaga pa pong pag-usapan kung sinong tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Tutok po ang Pangulo sa pagtatrabaho, tutok po ang Pangulo lalong-lalo na sa nangyayaring sigalot dito sa Middle East para tuloy-tuloy po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. At sa lahat ng mga ibibigay na ayuda ng Pangulo at ng administrasyon to sa ating mga kababayan, dun po tutok ang Pangulo. Sa ngayon po, hindi muna po pamumulitika ang or focus, hindi po focus ng Pangulo ang politika sa ngayon. Trabaho po muna. May follow-up question mula kay Chona Yu, DZRJ. Follow up on that, ma'am. May kinakausap na po si Presidente. Hindi ko pa nadidinig. Ma'am, iba lang saldi ko last. April 16, pahabol. April 16, inanunsyo po ni Pangulong Marcos na nahuli na si Saldico. After that, sinabi po ni Secretary John Vic Remulla na 1 to 3 weeks mapapauwi si Zaldico. Are we still on track on that timeline na 1 to 3 weeks mapapauwi si Zaldico? Tanungin niyo po si Secretary John Vic. Hindi po yan salita ng Pangulo.